Fulcom personnel for estafa and corrupt practices. Bakit gano'n? Ako yung nagtataka lang. Kapag ordinaryong Pilipino, pag nahuli ng estafa, pukinang ng mga 'to, binabalandar nila pagmumukha. Pero kapag kapwa nila pulis ang kriminal, tinatakpan ng pagmumukha. Asan ang hustisya dun? Yan ang galit na galit ako dito sa mga pulis, eh. Kapag kaalyado nila, pag may napapakinabangan sila, tinatakpan ng mukha, bine-blur, 'no? Pero kapag mga pangkaraniwang Pilipino, binabalandra agad sa media. Saang department 'yan, 'wag na kayong magtaka, dito kayo lumaban. Ano? Huwag kayong mag-focus do'n kasi entry topic ko lang 'yon. Eto ang topic ngayon, general sa general, pulis sa pulis. 'Di ba? Leader sa leader. Isang organisasyon nagbabakbakan. Bakit? May nasaktan na alipores ng mga DDS na kandidatong, maging PNP chief, pero mukhang mauungusan ni Torre. Ha? Eto 'yun, eh. Balita ng Yesemena ito, pinatulang ko lang, ha? Kasi nasasaktan yung Yesemena, eh. Eto, boom. Ding batikos ang inabot ni Police Major General Nicolas Torre mula sa isang dating mataas na opisyal ng PNP. Salit daw kasi na atupagin nito ang mga tunay na banta at tagapaghasik ng kaguluhan sa bansa, ay mas pinipili nitong makisawsaw sa politika. Narito ang balita ni Paul Montebon. Pananawsaw na sa politika yung bigyan ng hustisya at bigyan ng leksyon yung mga gumagawa ng kabalbalan. Hindi lahat ng sabi ko sa inyo, buti na lang hindi naging PNP chief itong Pailyedo nito. Ni retired Police General Fillmore Escobar. Fillmore Escobar. Batch 91 ng PMA. Alam nyo, hindi pa paggampan sa trabaho ni Torre. Hindi ko pinagtatanggol si Torre. Pero sa akin, parang gusto ko yung ginagawa ni Torre. PMA Sambisig Class 1991 ang umano'y lantarang pakikisangkot ni Torre sa politika. Sa halip na ituon ang atensyon sa tunay na banta sa bayan, ang CPP-NPA-NDF ayon kay Escobar, tila inaabuso ni Torre ang kanyang kapangyarihan habang nakapwesto sa pambansang pulisya. Anong inabuso ni Torre doon? Yung paghuli kay Kibuloy? Yung pilahan ng kaso yung presidente na walang makagawa kahit sino? Yung filean ng kaso yung mga vlogger na umaabuso sa karapatan ng pagpapahayag? Okay, sabihin natin, lahat tayo malaya magpahayag, pero wala ni isa sa atin may karapatan na manira. Gumawa ng fake news. Hindi ba paggampan sa totoong trabaho ng isang pulis yun? Ang tanong ko, bakit nga lang si Torre? Na sa pagsupil sa mga kritiko ng administrasyong Marcos Jr. at sa pagtatanggol sa mga itinuturing niyang political masters. Imbes na tutukan ang paglaban sa insurhensya. Paano mo tututukan ang paglaban ng insurgency? Wala na ng NPA, di ba? Kukunti na lang. Anong gusto mo? Lahat ng puwersa ng PNP, ilagay mo dyan? Kukunti na lang sila? Lilima na lang sila, ilalagay mo yung mga libu-libong tao ng PNP dyan? Bobo din ang diskarte nito. Ano to lang? Bigyan din ni Escobar na mistulang mas inuuna ni Torre ang pakikisangkot sa politika. Giit niya, ang CPP-NPA-NDF ay patuloy na lumalakas at pumapasok hindi lamang sa mga barangay, kundi... Saan ang ebidensya, Escobar? Sana pag nagsalita ka, kompleto datos, ha? Sinabi na ng mga militar, sinabi na ng pulis, report, nawala na, sinabi na ng mga komunidad. Halos wala ng sightings ng mga NPA, tapos dakdak ng dakdak ang isang PNP general. Police, Major General Tatrol Estrella. 3-star general to. Tapos ganyan ang konsepto. Bagay, SMNI, hindi kaya aso ng SMNI ito? Hindi kaya nakatanggap to ng mga batang babae na pinatira ni Kibuloy? Pati sa mataas na antas ng gobyerno, kabilang na ang Kongreso. Dagdag pa ni Escobar, sa mga ginagawang aksyon ni Torre, hindi maikakaila na siya mismo ang nagdadala ng kahihiyan at kasiraan sa buong hanay ng PNP. Pinakahuling ko... Parang kabaliktaran yun, hindi nagbibigay.
ng kahihiyan si Gerald Torre. Ang mas nagbibigay ng kahihiyan sa PNP yung kagaya ni Escobal na hindi niya alam ang kanyang sinasabi, 'no? Paano naging 3-star general 'to? Baka tao ni Digong, kaya himod-puwet. O baka naman isa siya sa mga participant ng EJK. Sabi ko baka, makasabi ko binuhay niya yung pamilya nito dahil sa war on drugs. O baka naman isa rin 'to sa hepe ni Sergeant Mayo. Tanong ko lang. Melita Iwase, shoutout. Ano sabi ko, kasi sablay na sablay siya rito eh. Kontrobersiyang kinasasangkutan ni Torre ang pagsalakay ng CIDG operatives sa bahay ng kilalang political vlogger at digital Yan. Lahat yan kay Jun Avines. Ibig sabihin, okay lang kay Escobal na ang isang vlogger ay gumawa ng fake news patungkol sa isang general. So, ibig sabihin, pag sinabi kong baboy kang general kang Escobal ka, wag mo kong papahuli ha. Kasi kinampihan mo si Jun Avines eh. 'Di ba? Pag sinabi ko na binuhay mo yung pamilya mo galing sa paghihimod-puwit mo kay Digong, wag mo kong papahuli ha, wag mo kong idedemanda hayop kang Escobal ka ha. Hindi bubugbugin kita. 'Di ba? Kumampi siya kay Jun Avines. Okay. content creator na si Ernest June Abines noong Pebrero 22 taong 2025. Inakusahan si Abines ng umano'y pagpapakalat ng maling impormasyon at di umano'y paghack sa mga Totoo naman. May nakita tayong mga postings. Pero ngayon binura na. Pero hindi mo na maalis yun. Ramonita Navarro siya lang. So, hindi ba totoong nanray? Anong tawag mo dun sa pinalabas mo may sakit, nasa ospital, naghihingalo, ang isang taong hindi naman totoo na may sakit? Anong tawag mo dun? Di ba paninirang puri yon? Okay lang yung kay Escobal. Ayun naman. Siyempre. ng PNP. Giit ni Escobal, ang dapat sanang pagtuunan ng pansin ni Torre ay ang patuloy na pananamantala ng CPP-NP. Wala nang ang NPA. Ang NPA nasa SMNI. Si Eric Celis. Wala nang NPA. Diba? Bakit ka magtuturo? Bakit ka mag-uudyok ng isang gawain noong panahon mo hindi mo naman ginawa? Diba? Anong ginawa mo? Bakit hindi mo tinapos nung ikaw ay Major General ng PNP? Anong ginawa mo para labanan ng NPA? Bakit hindi nyo tinapos? Bubu. Diba baka isa sa mga Chinese police na sinasabi ni Digong, pwede. ANDF sa kabataan para sa kanilang pekeng revolusyon na madalas nauuwi sa trahedya. Isa sa malinaw na patunay ng patuloy na banta ng CPP-NPA-NDF ay ang nangyaring engkwentro noong Pebrero 15 taong 2025 sa pagitan ng NPA Jaguar Unit at tropa ng pamahalaan mula sa 67th Infantry Battalion sa Sitio Butigan, Barangay San Jose, Boston, Davao Oriental. Trabaho na yan ng militar, okay? Hindi trabaho ng pulis yan. Okay? Under control na ng militar yan. Huwag mo na ipasa sa pulis. Ang trabaho ng pulis, komunidad. Ayusin ang mga komunidad. At isa sa mga paglilinis ng komunidad, yung lipulin, panagutin at parusahan yung mga fake news maker ng lipunan. Unahin mo na si Digong. Dapat isama ka na Escobal. Tatandaan noong Disyembre taong 2022 pa idineklara ni Pangulong Marcos Jr. ang rehiyon bilang insurgency-free. Ngunit tila hindi ito batid ni Torre ayon kay Escobal. Nagbabala sa Escobal. Bakit trabaho ba ng CIDG magipaglaban sa NPA? Mag-investigate, oo. Mag-detect, oo. Pero yung makipagbakbakan, hindi, tanga. May mga unit dyan ng gobyerno. Nandyan yung mga, ayan, pinaka-the best, Scout Ranger. Diyos ko naman, abobo. Kay Torre na huwag abusuhin ang pansamantalan niyang kapangyarihan. Anya tila hindi batid ni Torre na ginagamit lamang siya ng mga politikong kanyang pinaglilingkuran at kapag nakuha na ng mga ito. Ibig sabihin, nung panahon ni Escobal, ginamit ka rin nung administrasyon na pinagtungkulan mo. Kaya pala umabot ka ng Major General. Nilang nais, maaring makalimutan na siya. Pinakamalungkot anya ang magiging wakas ng karera ni Torre kung paano siya maaalala ng publiko tulad ng Hayaan mo siya. Karir niya yan eh. Kung masira man siya, karir niya yan. Wala kang pakikialaman dun.
Ang pakialaman mo, bakit nung panahon nyo maraming killer na pulis? Bakit nung panahon nyo maraming nagbebenta ng shabu ng mga pulis? Pero wala kayong nagawa. Ngayon lang inayos. Simbolo nito ng kalupitan at paniniil. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung sana nagsasalita si Escobar nung lantaran ng pagpatay ng kapwa niya pulis sa mga inosente mga Pilipino. Ilang masasabi ko? Isang scout ranger kaya ubusin ng 200 ng NPA. Baka nainggit si Escobar Boss BT kasi mas mabilis ang tumaas ang rank niya. Kasi nga, Police Major General ka, hindi ka naging PNP chief. Kawawang bata. Kaya ngayon, retired na siya, ngayon na siya nakikialam. Pero nung panahon niya, hindi naman nila naayos yung kanilang administrasyon, yung kanilang termino. Abay, lantaran ng pagbebenta ng shabu ng mga pulis. Maraming mga killer na mga pulis, pero hindi inayos. Kasi ang focus ni Escobar sa NPA, hindi naman niya trabaho at tanga. Yan. O eto, ano to nababalitaan ko.